back muli sa aking channel. Guys, lalagyan po natin ng nire-repair po natin upuan. Palalakas, po natin, patitibayin. Kasi po, ito po, pag inuupuan po, ayan po ang labas yun. Tumibiak po yung pinaka-sitting niya. Kasi po, ang nakalagay po, pag binili, minsan ang iba pong upuan, pag binili nyo sa factory, ay lawanit lang nakalagay. Makapal po siya, lawanit pa nakalagay. Ngayon, ang kapal po ng lawanit ay nasa 15 mm. Kung ito po ay naging plywood na original, kasi hindi original, basta plywood, na ganito kakapal. Hindi po sa bibigay na basta-basta. Lulundo lang. Ito po ang kapal po. 15 mm po yun ang kapal. Ayan o. Di ba ang kapal po? Ganyan po ang kapal niyan. Ngayon, lalagyan natin ng pampatibay. Ito po yung pampatibay ko. Nagtabas po tayo. Nagtabay po ako ng 18 mm po ang sinabas ko. Ito po, nagtabas po tayo ng 18 mm. Ayan. Dito natin ipipix yung sira nating upuan, sitting yung upuan natin. Ayan po, titibayin natin. Kung kayo po mag-repair, kung gagawa mo kayo ng upuan, huwag kayong gagamit ng lawanit. Kasi ang lawanit, walang bisa yan. Pag nabasa nga, lulubo yan. Wala pong lakas yan. Ngayon, ipipix natin ito. Yan, ipipix natin yan. Okay. Andito yung asawa ko. Ipipix natin ito. Papatong natin ito. Itong pinatong natin, 18 mm yan. Yung nakasalpak dito sa upuan, ito na nabali, ay 15 mm. Pero lawanit lang. Pero po, kung ang gamit niya ay plywood, kahit hindi original na plywood, basta plywood, hindi po yan sa bibigay. Yun po yung nagkaibahan. Ngayon, ipipix po natin ito. Makapal po ito. Ang ipipix natin, yung nasirang lawanit sa nang nakapix sa upuan, ipipix natin dito. Bale magiging matibay niya doon sa doon sa ipipix yung lawanit. Itong portion na to, ito ipipix natin sa kanya. Dito natin ipipix. Ganun po. Ito naman, finish ko lang dito. 4 yan na screw. Yan, 4 na screw po yan. Ayan. Ito yung 4 na screw. Yan po, 4 na screw yan. Kita niyo po 4 na screw yan. Dito sa upuan ito. Tapos ito ipipix natin. Ayan. Po, gumamit lang po to kayo ng tamang habang screw. Kasi kung mahaba naman, tatagos po yon. Tamang haba ng screw lang ang pwede nyo gamitin. Huwag kayong gagamit ng mahabang screw kasi lalampas to. Pag lumampas po doon sa naka-lawanit nito ng upuan ng nasira, lalampas po siya. Pag umupo, matutusok naman po. Tamang haba lang po. Ito po ang gamit kong screw. Ayan o. Ito po ang gamit kong screw. Wala na tayong ganitong kahaba. Ginamitan ko ng medyo ng konti. Tapos ito po, nyo na lang. Butasan nyo na lang ito para bumukain yung pinakaulo ng screw. Para magandang kain sa ilalim. Equal yan po natin, equal.
Alalay lang po ang screw nyo. Kasi pag na ano siya, na lost thread, yung kain niya malambot. Yan po. Ito pa, itong screw na itong pinipix natin, dito po napipix. Dito sa lawanid na to. Dito. Yan po ang ano niya. Kasi pag mahaba screw niya, lalampas po dito. Matutusok po yung upo. Pag alam niyo po matigas na, ihinto nyo na po. Dapat mano-mano nyo na lang. Kung nagtataka po kayo, magalang ko gumamit ng electric drill. Wala po itong control. Ilang taon po tayo gumamit nito. Ayan po, gusto po tayo. Lapis na po siya. Yan na po. Itong isa babaklasin natin. Pero wala itong, hindi pa ito sira. Yung upuan niya. Ito po, baklas natin. Yan, itong frame natin ng upuan. Yan po, ito po, wala pang sira ito ha. Buo pa siya. Pero, ano na natin, bibigyan natin ng support. Kasi pag inupuan po ito, mababali po dito pag napuan pa rin. Kasi lawanit lang po loob dito. Pero kung plywood talaga ito na kasing kapal din ito na nakakabit ngayon, kasi lawanit lang nakakabit. Pero kung ano po yan, plywood kahit original, hindi bibigay. Yan po ang kapal niya. Buo pa po siya, pero kakabitan natin ng ano pa rin, ng plywood na tinabas natin. Ito po. Ito yung ano natin, tinabas natin. Itatapal po natin dito. Ayan, tatapal natin dyan. Yan po yun. Okay.
Sipon tayo guys. Bago tayo sa klima dito sa Pilipinas. Kasi ngayon, ipipix na po natin ito dito. Kahit po kayo na lang ang gumawa, kayang-kaya nyo yan, basta't may gamit kayo. Kung may mga gamit po kayo, kayo na lang ang gumawa, madali lang naman po. Kung may gamit, kung wala, mahirap po talaga gumawa. Ako po, kumpleto po ako sa gamit. Pang-cutting, lahat po ng gamit, meron ako. Lalo sa mga OFW na mahilig din mag-repair. Kasi pag may gamit ka sa bahay, malaking tulong po ito sa bahay nyo. Malaking tulong po pag may ganitong gamit ka. Yan, pipix na po natin. Malalay lang po ang pag-isko para hindi sa malostrid doon sa pag-iskohan nyo. Yan po. Pinatibay lang po natin yung upuan, yung pinaka-sit na. Dapat po ito, 4. Okay na po tayo. Papasok na po natin yung ginawa natin. Ito po. Papasok na natin. Yan. Papasok na natin sa tanggalin muna natin para makita ninyo.
ko lang. Ayan po. Ayan. Dati po hindi nila nagagamit ng mga upuan, nagagamit na po ngayon. Kasi po, ginawa natin, pinatibay natin. Yan, 4 na upuan. Yan po. Yan. Dati, hindi na nagagamit, ngayon nagamit na. Yan. Ang dating gamit, ito po, itong upuan na to. Dati, itong monoblock. Diba po? Ang ganda. Yan po ang ginawa natin. Ayan ang ginawa natin. Ayan ang ginawa natin. Linagyan natin ng ito. Tapos linagyan natin ito. Itong pampatibay na to. Ito yung nakapix dito. Tapos ito naman nakapix dito. Palagay nyo, alin ang bibigay pa dyan. Ganda pa. Kaya wag ho kayo basta-basta magtatapon ng upuan. Lalo na pag buo pa po yung yung framing niya, kung buo pa po yung ganito niya, wag mo basta-basta itatapon. May paraan pa po yan. Yan. Pag buo pa po yung pinaka-frame na setting niya, maraming paraan na pwede niyong gawin. Yan. Okay ba? Kung wala naman kayo po ng idea.